بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang aklat na Sahih al-Bukhari, pagpapaliwanag ng Sahih al-Bukhari sa Kitab al-Fitan, na ang Kitab al-Fitan, ito ay isang aralin na napakahalaga sa buhay ng mga Muslim sa panahon na ito. Na kung nung panahon ng mga sahaba ridwanallahu alaihim, mga tabi'in at na may pitan kukunti, at nung panahon ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, nagkaroon din ng fitna ng mga Khawarij na nagpatayan ang mga Muslim sa Muslim. Doon nag-umpisa. Kaya ito ay mahalagang pag-aralan ng mga Muslim na hindi natin napapansin. Ito ay pumapasok pala sa ating buhay na nakakagawa tayo ng mga kasalanan. Lalong-lalo na yung fitna sa ating din. Fitna sa ating din. Ngayon, maraming pumapasok sa larangan ng dawa, sa pagtuturo, sa pagpapaliwanag ng ating din o pagbibigay ng patwa o ano pa man, na minsan sa halip na tayo ay makatulong sa ating kapatid na Muslim, ang nangyayari, sinisira natin sarili natin at sinisira natin kapatid natin Muslim sa pamamagitan ng hindi sapat na kaalaman. Kasi ang dawa, ito yung dawa sa pamamagitan ng tamang pamaraan, isla para imbitahin talaga ang tao sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga tao na yan, ahlul isla, na ang kalang pagdadawa ayon sa ilmu wa basira. Kul hadi sabili adu ilallahi ala basira, sa tiyak na kaalaman. Mayroon din pumapasok ng mga tao sa dawa, sila naman ay ahlul fitna, sa pamagitan ng jahal at sariling pagintindi ng Islam na ginagamit nilang kalang isipan. Ginagamit nilang kalang sa halip na iayos nilang Islam, sinisira nilang Islam, at sila ay fitna sa tao. Kaya mapansin natin yung mga, halimbawa sabihin natin, may mga naghahangad ng kabutihan, na lalo na yung mga hindi umupo sa mga ulama. Hindi umupo sa mga ulama, sa mga people of knowledge. Binabasa lang ang libro, iintindi lang ang sarili nila. At yun ang pag-iintindi lang, yung pala mali ang pag-iintindi. Halimbawa sa bab ng pitan. Sa Quran, maraming mga ayat tungkol sa pitan. Ang mga ulama, iniipon nila lahat yan. Pinagsasama-sama nila, ini-interpret. Halimbawa, maraming ayat, ini-interpret yan sa pamagitan ng din ng paggamit ng ayat. Halimbawa, muhkam at saka mutasyabi. Clear at saka unclear na ayat. Pinagjajamaa siya. Ngayon, iniipon yung lahat ng hadith. Lahat ng hadith tungkol sa pitan para intindihin ang isang hadith. Hindi ka pwedeng dumilikta sa isang hadith lamang. Hadith, intindi mo yung hadith na yun. Maraming hadith na nagpapaliwanag ng hadith na yun. Halimbawa, sabihin natin, tingnan nyo yung Bulugh al-Maram, Kitab at-Tahara, Kitab as-Salah, Kitab as-Siyam, Kitab al-Hajj. Si Ibn Hajar, rahimahullah, ipunin niya 7 hadith. 7 hadith. Sa isang topic. Halimbawa, ang topic niya ay tungkol sa hijama, halimbawa. O sa Laylatul Qadar. Laylatul Qadar, napakarami ng hadith na binigay niya sa atin. Napakarami ng hadith. O yung pag-uumpisa ng Ramadan, napakaraming hadith ang binigay niya. At yung mga hadith na yun, sunod-sunod, unang hadith, pinaliwanag ng pangalawa. Pangalawang hadith, pinaliwanag ng pangatlo. Pangatlo, pinaliwanag ng apat. Yung panglima, malinaw na sa pamagitan ng huling-huling hadith, pinaliwanag ng mabuti yung unang hadith. At kung anong sinasabi doon sa bab. Yan ang pamaraan ng mga ulama. Iniipon nila ang mga nusus. Kaya kapag ang ating nakapirmi tayo sa isang text lamang, iniwan natin yung iba, mahulog tayo sa pagkakamali. Maliligaw tayo. Kailangang ipunin lahat. Katulad ng ginagawa ng ating mga ulama. Iniipon. Dito, Kitab al-Fitan, ilang hadith na binigay dito ni al-Bukhari? 3. Sa original, hindi lang ito. Ito yung muktasar. Yung mga inulit, pinagsama-sama na rito. 3 hadith na binigay dito. May ayaw pa itong kasama. Marami pa itong ayaw na kasama sa original na Sahih al-Bukhari, sa hindi muktasar. Marami pa ditong ayaw.
Pero dito nakita natin, 3 kaagad na binigay niyang hadith para paliwanag sa ating mabuti ang masala. So yan ang ng pitan na dapat alagaan nating mabuti ang ating sarili tungkol sa pitan. Huwag tayong papasok kapag hindi natin yan alam ang masala. Lalo ngayon, halimbawa sabi, itong issue na pinag-uusapan natin tungkol sa ating relasyon sa ating umara, sa ating ruler. Marami ngayon na mayroong syubha sa masala na ito, sa issue na ito na ang nagiging resulta ng karamihan sa tinatawag nating kanilang yung sobrang ano na sa Islam. Gusto na talaga, nagmamalasakit sila sa Islam. Kaya lang, hindi naman talaga sila people of knowledge. Hindi sila nag-aral sa people of knowledge. Hindi man lang nagtanong sa people of knowledge. Hindi man lang nagtanong sa people of knowledge. Kaya tingnan natin yung mga Muslim na na sinusulsunan ng mga hindi mga Muslim. Alam ba, dito lang sa malapit sa atin, Iran, Iraq, Syria, Libya, Egypt. Karamihan dyan nagkurod sa kanilang ruler. Nagkurod sa ruler. Kaya ano nangyari pagkukurod sila sa ruler nila, alam ba, Syria, mga nawalan sila ng bansa. Sila ay walang tahanan. Nire-rape ang mga babae natin mga Muslim, ang mga kabataan natin mga Muslim, namamatay sa gutom. Kung sila ay nagsabar, sabi dito ng propeta, palyasbir, magsabar kayo sa inyong amir. Nagsabar kayo sa inyong, sa unang hadith na binigay natin, sabi dito, palyasbir, man kharaja min sultan, yung unang hadith na binabasa ko, painnahu man kharaja min sultan, kung sino man ang magkuruds, shibran matamitatan jahiliya. Ang tinutukoy ditong shibran, kahit kunti lamang na pagkuruds. Kunting pagkuruds. Ikaw ay mamamatay na katulad na matay ka noong panahon ng jahiliya na walang batas sa sinusunod at ang mga tao hindi sumusunod sa kanyang amir. Wala silang amir na sinusunod. Lahat sila amir. Lahat sila amir. So sa atin, ang Muslim mayroong amir. Walang jamaah kung walang jamaah kung walang amir. At walang amir kung walang jamaah. Hindi pwedeng, ano ba, sasabihin ng isa, bakit sinabi kong ganito? Walang jamaah kung walang amir. Kailangan ng jamaah talaga mag-appoint tayo ng amir. Para mayroong mag-guide sa atin, mayroong magtuturo sa atin, magdadirect sa atin kung ano dapat natin gawin. At meron tayo susundin, hindi lahat tayo amir. Ito amir, hindi pa natin malaman kung pero kung may isa tayo susundin, lahat tayo susunod sa kanya. Kasi meron tayong amir. Katulad ng sala. Hindi pwede magsala na walang amir. Ngayon, sabi ko nga, wala namang amir kung walang jamaah. Kanina, walang jamaah kung walang amir. Sabi ko naman, walang jamaah, walang amir kung walang jamaah. Kasi ngayon, karamihan din sa atin, nagkiklaim sila na sila ay amir. Hindi naman talaga sila amir. Ina-appoint nila yung sarili nila na sila daw ay amir. Tinatawag yung mga kabataan, yung mga Muslim, ako ang inyong pinuno, ganito gawin natin. So, nagkiklaim siya na siya ang amir. Hindi naman talaga siya ang amir. Ang tinutukoy natin dito ang amir na nagbaya ang lahat ng Muslim, bansa na mga Muslim. Ano ba dito sa Saudi Arabia? Alam natin kung sino ang ating amir dito. Malik Salman bin Abdul Aziz Rahim, hafidahullah. At yung kanyang pangalawa. Pagkatapos, ang amir natin ng mga ulama, kung sino in-appoint nila ng mga, kasi dalawa ang tinutukoy na amir sa Quran. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, umara ng ating din, yung mga ulama, ahlul ilm at saka ahlul bayan. Pangalawa na ulama ay umara ay yung umara ng pagtatanpid o pag-implement ng batas at mamamahala sa sultan, sa nasasakupan. Yan ang mga umara. Ngayon, dapat talaga recognize ng tao yung amir na yan, ng buong community, ng buong bansa. Sabihin dito, may tatayo dito na isang tao. Sabi na, huwag kayo maniwala dyan sa hari na yan, huwag kayo maniwala sa amir na yan, sa akin kayo sumunod at makikipagyera tayo. Ang tinutukoy dito ng amir ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung official na amir na recognize ng jamaa, ng buong jamaa. Hindi yung self-appointed na amir. Ito tinutukoy ko dito.
Kaya sabi dito ng propeta, kung sino man ang magkurods o lumabas, anong tinutukoy ditong kurods? Samawata. Kasi ang ano talaga sa ano, alaykum bisamawata. Sa banggitin dito ni Ubada. Sa pangalawang hadith, sabi rito, una dito, man kharaja min sultan. Sa pinuno, kung sino magkurod sa pinuno. Kung sino ang lumabas sa pagsunod sa pinuno o kalabanan niya pinuno. Sumunod na hadith, sabi rito sa pangalawa, فَإِنَّهُ مَنْ فَرَّقَ الْجَمَاعَةِ. Kanina, amir ang binanggit, dito naman jamaah. Ibig sabihin talaga, dapat may amir, dapat may jamaah. Dapat may amir, dapat may jamaah. Nabanggit ito sa unang hadith, man kharaja min sultan shibran. Dito sumunod, فَإِنَّهُ مَنْ فَرَّقَ الْجَمَاعَةِ shibran. Una, binanggit yung amir, pangalawa na binanggit yung jamaah. Ibig sabihin talaga, hindi pwedeng may amir na walang jamaah, hindi pwedeng may jamaah na walang amir. Sumunod na hadith, sabi rito, an Ubadah bin Samit radhiyallahu an, qal da'an an Nabiy sallallahu alaihi wasallam pabaya'nahu. Ito muna tayo. Sa hadith ni Ubadah bin Samit radhiyallahu an, so kami ay tinawag ng propeta Muhammad ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pabaya'nahu. Ito ang dalil, ang hadith na ito sa Bukhari, na ang eleksyon ay hindi pinapahintututan sa Islam. Ito ang dalil. Sabi dito na kami ay nagbaya, kami ay nangako, kami ay sumunod o nag-pledge ng allegiance sa kanya, pabaya'nahu sa kanya, sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ay nangako sa kanya, nag-pledge kami ng allegiance sa kanya na siya ang aming amir, ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ang dalil. Kaya yung mga nagsasabi na ano, pwede ang eleksyon, ang ganito, mukha na pa dito sa ano. Nang origin talaga ng Islam, hindi kukunin ang ating lahat ng pamaraan, paging pagpili ng pinuno, kailangan kukunin natin sa Islam. Hindi natin kukunin sa mga hindi mga Muslim na ginawa lamang nila at kapahamakan pa nga. Halimbawa sabi natin, nabanggit ko yung mga nakaraan ng mga ano na dapat marunong na taong sasali dyan. Pagkatapos, dapat iwasan niya kasi mapapahamak ang buhay. Pangatlo, lahat ng tao kasali dyan. Bakla, tumboy, masamang tao, pusakal, kriminal, nandyan. Pang-apat, na maging ang pagsali dyan, tiyak talaga kapag ang bansa na yan ay bansa ng hindi mga Muslim, katiyakan ng batas ay patutupad nila ay batas na gawa ng ano? Gawa ng tao. Gawa ng tao. Hindi batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag sumama tayo dyan, sinasang-ayunan natin ang kanilang batas. Na minsan talagang salungat sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Salungat sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, religious man o hindi religious na dunyawi at saka ukhrawi. Pareho sila sumasalungat. Nasabi nga nung basahin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung ayat sa surah Al-Bara'a, surah Taubah, nang binabasa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Na kinukuha nila ang kalang mga ahbar at saka ng mga ruhban na arbab ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So nung marinig ito ni Adi bin Hatim radhiyallahu, sabi niya, ya Rasulullah, hindi namin sinasamba ang aming mga pinuno, ang aming mga umara. Sabi ng propeta, di ba kapag sinabi lang ito ay halal, ang halal ginagawa lang haram, sumusunod kayo. At ang haram ginagawa lang halal, sumusunod kayo. Sabi ni Adi, naam. Sabi ng propeta, tilka ibadatuhum. Sumasamba kayo sa kanya. Kaya yung mga sumusunod doon sa Pope ngayon na nagsabi na allowed na ang lalaki sa lalaki o babae sa babae, ito ay pagsamba doon sa Pope. Pagsamba sa Pope. Pagsamba. Ang may karapatan lang magbigay ng batas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Biro mo sisirain niya ang pinaka-origin ng pagdating ng Bani Adam. Nang tanongin nga ng mga anghel, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Magagawa ako ng kalipa. Maglalagay ako ng kalipa. Anong ibig sabihin dito ng salitang kalipa?
Mga nilikha o nilalang na magkukontinue ng lahi. Paano magkukontinue yung dalawang lalaki sa lalaki? Paano yung magpuproduce ng panibagong tao, ng anak? Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Paano makapag-produce? Sira ka agad, sabi, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Maglilikha ako ng tao para magpatuloy ang kanilang lahi. Magpatuloy ang kanilang lahi. So mukha na pa sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito man ay dunyawiya o umur ng diniya. Umur ng diniya. Kaya dito, pinagbabawal ang pagsali dyan. Pinagbabawal ang pagsali. Maliban lang sa kapag ito ay, tinatawag na natin ito ay darura. Kapag magbibigay ng darar. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la darara, wala dirar. Walang kapahamakan at huwag niyo ipahamak ang sarili niya. O, pwede ito, kapag meron talagang darar na ibig sabihin, pinag-aralan ng ating mga ulama na magbibigay ito sa atin ng kapahamakan, ito ay pinapahintulutan. Pagpapatuloy ng hadith, sabi dito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi dito, Afakal, pima akada alayna an baya'ana ala sam'i wa ta'a. Kung ano ang tinanggap niya sa amin na bay'a, na kami ay susunod at makikinig sa Kanya. Ito ang pinakamahalaga sa Muslim. Sam'a wa ta'a. Napakinggan natin ang sinasabi ng ating pinuno at sumunod tayo sa ating pinuno. Ang pinagbabawal sa atin dito, kapag mayroong pinagbabawal ang ating pinuno, huwag tayo susunod. Halimbawa, dito ngayon may mga bansa na mga Muslim na may mga pinuno na dahil sa kanilang kahinaan o kakulangan ng kaalaman o pressure sa kanila ng hindi mga Muslim, sabihin natin, nagtayo ng mga pinagbabawal. Meron diyang lugar na mayroong alak, mayroong pasugalan, mayroong musika, na inalod sa kanilang lugar ng pinuno, ng ibang mga pinuno. Yan ay pananagutan nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, kapag tayo ay sasama sa Kanya dyan, pananagutan din natin yung ating sarili. Hindi naman tayo sinabing, lahat kayo, itatayo ko yung inuman dyan, o yung bar dyan, o yung ano, pag hindi kayo pupunta dyan, kukulong ko kayo. Wala naman eh. Di ba? Hindi naman sinabi sa atin, wajib sa inyong mga Muslim na pumunta doon sa inuman. Hindi naman eh. Kaya nasa sayo na yun. Kung gusto mong gumawa ng kasalanan, nakasama ng pinuno mo, nasa sayo. Pero, ang mga Muslim, alam nila ang haram at saka halal. So, yung mga obedience sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sasama. Gusto tayo sa Kanya sa kabutihan, bil ma'ruf. Pero sa pinagbabawal, hindi tayo sasama sa Kanya. Pagkapatuloy ng hadith, sabi rito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pi mansyatina wa makrahina. So, dapat tayo ang pagsunod natin sa ating pinuno. Minsan, may mga bagay na hindi lamang sa panahon na tayo ay nalulugod o nagugustuhan natin ang mga bagay. May mga panahon na hindi natin nagugustuhan. O namumuhi sa atin, namumuhi tayo sa Kanyang ginagawa. So kapag hindi naman ito nagbibigay ng kapahamakan sa ating din, saka sa ating dunya, ano ba, yung mga binabayaran natin, kung ano mga ano. So kahit minsan masama ang ating loob, wala tayong magagawa kundi sumunod. Kasi kapag hindi, kapag hindi insurance, halimbawa, bawal. Kaya lang, hindi mo magiging madali sa iyo ang iyong buhay kapag wala ito. Hindi ka mai-issuehan na hindi ka makakapag-drive, hindi ka makakapag-travel, hindi ka makapunta sa ospital. Kapag ano. So, sa pamagitan ng ganitong so minsan, kahit na kinamumuhian natin, ayaw natin, hindi natin nagugustuhan, wala tayong choice kundi sumunod. Wala tayong choice kundi sumunod. Sabi nga ito, kahit minsan hindi natin nagugustuhan, nagugustuhan natin. Minsan naman, sabi nga rito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, bi usrina wa yusrina. So maging obedience tayo sa ating amir, sam'a wa ta'a, kahit na ito ay sa panahon ng paghihirap o panahon ng madali sa atin ang kahirapan o paghihirap, sa panahon ng is at sa hardship. Panahon ng kahirapan, halimbawa dito ngayon, panahon ng pandemic, di ba? Merong usur at saka merong mabuti at hindi mabuti para sa atin. Pero, halimbawa, sabi natin, maganda talaga magsara sa jama, dikit-dikit tayo. Dikit-dikit. Yan ang origin talaga. Pero, pansamantala, pinaglalayo-layo tayo.
Ngayon, pinagbabawalan tayo magsama-sama, yung social distancing, pinapasok tayo palagi na kapag tayo lalabas. So, ito yung mga, minsan sa panahon ng hardship, sasama, tutulong tayo, o suporta tayo. Sa panahon naman ng madali para sa atin, sumunod rin tayo sa ating pinuno. Wa ataratin alayna. Wa ataratin alayna. Ataratin alayna, ibig sabihin dito na minsan merong pinuno na mapagsamantala. Na kukunin ang iyong karapatan pero hindi na ibibigay ang iyong karapatan. Merong hadith na kapag saktan ka, kunin ang kayaman at saktan ka, magsabar ka. May mga pangyayari, di ba? Halimbawa, sa bawat bansa, yung mga batas ngayon na pinaiiral sa atin, yung mga papeles na yan, yung mga ID na yan. Lahat ng mga karapatan na binibigay natin, binabayaran natin lahat. Saan mapanig ng mundo, ng lugar, ng bansa? Minsan, may mga karapatan natin, hindi natin nakukuha. Diba? Sabi dito ng propeta, ipagkaloob mo ang karapatan nila kahit hindi mo makuha ang iyong karapatan. Ito ang palatandaan na tinuturuan pa rin talaga tayo magsabar. Ibigay mo ang karapatan ng iyong pinuno. At kapag kahit hindi mo makabit ang iyong karapatan, ataratan, sabi nga ito, alay na ang ating karapatan, so magsabar pa rin tayo. Tumuloy pa rin tayo, mag-continue tayo sa pagsunod sa samawata sa ating pinuno. Sa ating pinuno. Sumunod na mas'ala sa wa'an la tunasa al-amra ahlahu. Ito pinaka-danger na mas'ala. Na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu wa'an la tunasa al-amra ahlahu. Huwag niyo silang sasalungatin. O huwag kayo magkukuruj, o huwag kayo magkukudita. Huwag niyo siyang lalabanan. Huwag niyo siyang lalabanan, huwag niyo siyang aalisin sa posisyon o sa pwesto. O huwag niyo siyang sasalungatin, huwag kayong kukontra, huwag niyo maginagawa ngayon, hindi mga Muslim, meron talaga silang oposisyon, di ba? Walang ginawa kundi kontrahin. Hindi makapag-cooperate. Ang tinutok, huwag niyo siyang sasalungatin, huwag niyo siyang kukontrahin. Huwag niyo siyang kukontrahin. Ang kanyang pamamahala, al-amra ahlahu. Isang binig ng tunasa, yung alisin sila sa pwesto. Ito yung sabihin. Isa sa ibig sabihin dito, tunasa, alisin sa pwesto. Sa kanyang pamamahala sa kanyang mga tao. O sa mga tao. Ang tinutukoy na, pinag-uusapan natin dito, brother, Muslim na ruler, ha? Huwag tayo makukumpuse. Ang pinag-uusapan natin dito, umara na Muslim, hindi kafir na Muslim. Iba ang masala sa kafir na Muslim. Kafir na amir, na pinuno. Ang tinutukoy natin dito ay amir na Muslim. So, ibig sabihin, bawal mag-kuruj. Kurod sa pamagitan ng salita, kurod sa pamagitan ng gawa, at kurod sa pamagitan ng sila ng armas. Pamagitan ng armas. Hanggat maaari talaga, marami nangyari sa mga sahaba. Lumapit ang mga tao sa mga sahaba. Kaya Anas ibn Malik. Sabi niya, isbiru. Sabi niya Anas ibn Malik sa mga tao. Sa mga tabiin, isbiru, magsabar kayo. Hada sami'tu min nabiyikum. Narinig ko yan sa inyong propeta. Narinig ko yan sa inyong propeta na magsabar kayo. Pagpapatuloy, sabi rito, illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Ito lamang alaw tayong lumaban, magkurod, susumalungat sa ating pinuno. Sa mga nabanggit dito na 3 kondisyon. Sabi nga ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah, meron dito pang-4 na hindi naka muqaddar. So sabi rito, maliban lamang pwede kayong sumuway o lumaban sa inyong pinuno o alisin ang inyong pinuno illa antaraw kufran bawahan. Unang syurot na pwede kayong lumaban, alisin o magkudita o hindi sumunod sa inyong pinuno illa antaraw. Nakita nyo talaga na siya ay gumawa ng kupor. Sabi rito, taraw kupran. Nakita nyo talaga, hindi yung narinig nyo lamang o chismis lamang o sabi-sabi lamang, hindi talagang taraw. Napatunayan nyo talaga, nakita ng mga Muslim, ng marami mga Muslim na siya ay gumawa talaga ng kupor. Gumawa siya ng kupor.
Pangalawang syurut, kufran bawahan. Ibig sabihin dito na salitang bawahan, wadi, clear, bayin, maliwanag talaga, malinaw, tiyak talaga, dahir. Na talagang halimbawa, sinabi ng pinuno na yan, sabi ng pinuno na yan, ngayon, ang alak halal. Ang liwat halal, ang bakla halal. So, ibig sabihin, sabi na alam, bawal yan, bawal, ginawa niyang halal. Kufran bawahan. Talagang clear. Pangatlo, at ang tinutukoy dito kufran bawahan, hindi lamang siya clear talaga na malinaw siya sa lahat ng tao. Ordinaryong Muslim maintindihan, di ba? Sabi nga, pag sinabi ng Amir, halal na ang alak. Alam ng lahat ng Muslim na ang kanyang ginawa ay kufur. Kasi sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bawal ang alak. Bawal ang liwat. Bawal ang sina. Bawal ang riba. Pero sabi niya, halal na yan. So, alam na lahat ng Muslim na yan ay kufur. Yan ang kufran bawahan. Ibig sabihin clear, dahir, maliwanag, at alam ng lahat. Hindi may kailangan ng masusing pag-iimbestiga ng ulama. Hindi yan ang tinutukoy dito. Ng kufran bawahan. At ang tinutukoy dito ng kufur, hindi pusok, hindi pisk, hindi pasik. Kasi ang kufur at saka pasik, ang ibig sabihin ng salitang pasik, kurod sa taa. Sa kanyang puso, pinaniniwalaan pa rin niya na ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero ayaw niya nang sumunod. Ang ibig sabihin ng salitang pisk o pasik ay kuruds at ta'atillah. Katulad ni, halimbawa, lumabas sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, lumipat sa pagsunod kay Shaitan. Nagkurod siya, lumabas siya. Yan ang ibig sabihin ng salitang pasik. Ang tinutukoy dito ay kufran bawahan, clear na kufur. Panghuli na anong huling dalil o syurut? Indakum minallahi fihi burhan. At meron kayong burhan, dalil, proof, evidence magmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Saan galing yan? Sa Quran. At saka sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magmula din sa Allah subhanahu wa ta'ala. Meron kayong burhan, meron kayong clear na dalil sa kitab na sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, haram ang alak, haram ang zina, haram ang liwat, haram ang homosexual, haram ang ganito. Meron clear sa Quran na, meron. Sabi nga dito, indakum minallahi fihi burhan, may burhan sa Quran, may burhan sa sunnah na sahih. So yan ang tatlo, at sabi nga ng mga ulama, pang-apat, kudra. Hindi tayo pwedeng lumaban sa ruler na may mga army, na merong mga baril, merong mga tangke, may aeroplano, may ano. Nang gagamitin lamang natin palaban, kutsilyo lang. Yung kutsilyo pa sa kitchen. So wala tayong kudra, wala tayong army, wala tayong weapon, wala tayong lakas, wala tayong salapi, So pansamantala pa rin, kapag ganyan ang atis, nandyan nga yung sasabi natin, nakita natin talaga. Pagkatapos, kufran bawahan, tapos may dalil tayo, pero wala pa rin tayong kudra. Wala pa rin tayong kakayahan. Ang mangyayari sa atin, mapapahamak lang tayo, mamamatay tayo lahat. So, hindi pa rin tayo allowed mag-kuruds. Magsabar pa rin tayo. Katulad ng ginawa ng mga karamihan natin kapatid, sa bawat bansa, sa pamagitan niya, wala silang kudra sa paglaban sa kanilang amir. Talagang kufran bawahan, sabi nga natin ko, talagang kufran bawahan. Pero wala silang kudra. Anong nangyari sa kanila? Pinagpapatay sila ng kanilang amir. Napinsala ang mga Muslim. Tapos napalayas sila, naging refugee sila, nawalan sila ng bansa, nawalan sila ng tahanan, nawalan sila ng pagkain. Sila ay naging kawawa. At sila ay nangangamatay at nagugutom. So yan talaga yan ang ng kuruds. Yan ang kapahamakan ng kurud sa ating ruler na hindi natin napapansin. Akala ng mga taong nagmamalasakit na hindi talaga pinag-aaralan ng mabuti ang masala ng pitna. Lalo pitna ng kurud sa amir. Hindi nila alam na binibigyan ng kapahamakan ang karamihan ng mga Muslim. Sa halip na dalhin nila ang Muslim sa masali o sa maslaha, dinadala nila sa mafsada. Dinadala nila sa pasad. Pasad sa kanilang sarili, pasad sa mga Muslim, pasad sa Islam,
pasad sa ummah. So kaya ito ang kahalagahan ng pag-aaral talaga ng, alam ba, kunin natin ang ating aral sa ating mga ulama. Inshallah, hanggang dito lang muna. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.